Bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Sumilaw ang liwanag at kasabay nito ang daan-daang pares ng matang nakatutok lahat sa kanya. Sa ilalim ng bilong nakatakip sa kanyang mukha, naramdaman ni Isa ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Ang bigat ng wedding gown na suot niya ay tila 10 beses na mas mabigat kaysa sa dapat. Parang kinakapos siya ng hininga. Ito na, wala nang atrasan, bulong niya sa sarili. Isang marahas na bulong ang sumagot mula sa kanyang tabi. Umayos ka, Isa. Ngumiti ka. Huwag mong ipahalata na napipilitan ka lang. Isipin mo ang pinag-usapan natin. Ang malamig na tinig ng kanyang tiya Belinda ay parang matalim na yelo na tumusok sa kanyang puso. Hindi niya kailangang lumingon para makita ang nanlilisik na mga mata nito. Ramdam niya iyon. Nagsimulang tumugtog ang organ. Hudyat na para siya ay maglakad. Bawat hakbang sa pasilyo ay parang isang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang mga bulaklak, ang mga magagarang damit ng mga bisita, ang solemne ng buong paligid. Lahat ng iyon ay isang malaking panunuya sa kasinungalingang ginagawa niya. Isa siyang huwad, isang pekeng nobya. Ang pangalan na tinawag ng wedding coordinator kanina ay hindi sa kanya. Charmaine. Ang pangalang iyon ay para sa kanyang pinsan. Ang tunay na babaeng dapat ay nasa posisyon niya ngayon. Ngunit wala ito rito. Tumanggi ito. At siya si Isa, ang ulilang pamangkin na pinalaki sa awa. Ang siyang ginawang panakip butas. Isipin mo ang kinabukasan nila, sabi ng kanyang tiya kagabi, habang isinusukat sa kanya ang damit na ito. Isang kasal lang kapalit ng kaligtasan ng pamilya mo sa hirap. Maliit na bagay. Maliit na bagay? Ang isakripisyo ang buong pagkatao niya? Natanaw niya ang lalaking naghihintay sa dulo ng altar. Gideon Cruzada. Ang bilyonaryong halos hindi lumalabas sa balita, lalo na matapos ang aksidenteng sinasabing lumumpo sa kanya. Nakaupo ito sa isang wheelchair. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Kahit nakaupo, baka sa tindig nito ang kapangyarihan. Ang mga mata nito, kahit mula sa malayo, ay tila nakikita ang pinakatatagong sikreto ng kanyang kaluluwa. Napalunok si Isa. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa loob ng puting guwantes. Nang sa wakas ay makarating siya sa altar, iniwan siya ng kanyang tiya sa tabi ng lalaking pakakasalan niya. Naamoy niya ang mamahaling pabango ni Gideon, isang halimuyak ng kapangyarihan at peligro. Hindi siya nagsalita. Hindi rin ito tumingin sa kanya. Nakatuon lang ang pansin nito sa paring nasa harapan. Nagsimula ang seremonya. Ang bawat salita ng pari ay parang malakas na dagundong sa kanyang taingaa. Hindi niya maintindihan. Ang isip niya ay lumilipad. Naghahanap ng kahit anong paraan para makatakas. Pero wala. Nabenta na ang kalayaan niya. At ikaw, Gideon, tinatanggap mo ba si Charmaine bilang iyong kabiyak? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Hindi sumasagot si Gideon. Lumipas ang ilang segundo na parang isang kawalang hanggan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Napayuko si Isa. Hinihiling na sana ay lamunin na lang siya ng lupa. Pagkatapos, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito boses. Ito ay ang tunog ng preno ng wheelchair na pinakawalan. Dahan-dahan. Sa harap ng daan-daang nagulat na bisita, sa harap ng nanlalaking mga mata ni Isa, gumalaw si Gideon Cruzada. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa braso ng upuan at tumayo. Tumayo siya ng diretso, matangkad, at walang anumang bahid ng pagiging lumpo. Ang dating lalaking nakaupo lang ay ngayoy isang anino ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Iwinaksi nito ang kumot na nakatakip sa kanyang mga binti. Isang malakas na paghagulhol ng pagkagulat ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Anong
Anong ibig sasabihin nito? Narinig niyang bulong ni Tia Belinda. Ngunit ang mga mata ni Gideon ay hindi nakatingin sa kanila. Nakapako ang mga ito kay Isa na ngayon ay nangangatog na sa takot. Ang dating malamig na ekspresyon nito ay napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Kinuha nito ang mikropono mula sa pari. Ang kanyang boses, malakas at malinaw, ay umalingaw-ngaw. Isang magandang palabas, hindi ba? Sabi ni Gideon. Ang kanyang tingin ay umiikot sa mga bisita bago bumalik kay Isa. Isang pagsubok para malaman kung sino ang tunay at kung sino ang nagpapanggap lang. Tumingin siya sa direksyon ni Belinda at Charmaine na ngayon ay namumutla na. Nasaan ang pamangkin ninyo? Ang totoong Charmaine? Ang babaeng tumangging magpakasal sa isang baldado? Walang makasagot. Pagkatapos, dahan-dahan itong humarap kay Isa. Bawat hakbang nito, palapit ay parang isang pako na lalong bumabaon sa kanyang dibdib. Tumigil ito sa mismong harapan niya. Napakatangkad, napakalakas. Ang mga mata nito ay puno ng yelo. Maraming kasinungalingan ang nangyari ngayong araw. Mahina nitong sabi, sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Pagkatapos ay itinaas nito ang tingin at sa harap ng lahat, idinuro siya. Ang kanyang boses ay malamig at matalim na parang isang patalim. At ikaw, sino ka? Isang malaking palabas. Iyon ang tanging nasa isip ni Gideon habang pinagmamasdan niya ang kaguluhang nilikha niya. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Ang pagkagulat sa mukha ng mga bisita ay napalitan ng iba't ibang emosyon. Pagkutya, awa, pag-usisa, ngunit wala siyang pakialam sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa babaeng nasa harapan niya. Ang pekeng nobya. Nakatayo lang ito, balot ng kahihiyan. Ang mga balikat ay nanginginig sa ilalim ng mamahaling bestida. Sa ilalim ng bilong iyon, nakita niya ang pagtulo ng mga luha nito. Ngunit kahit sa gitna ng takot, may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya nakita sa iba. Hindi kasakiman, hindi pagkukunwari. Tanging puro, dalisay na takot. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isa pang muka. Isang muka na kasing ganda ng isang anghel, ngunit may pusong demonyo. Eliana. Ang imahe ay malinaw na parang kahapon lang nangyari. Ang puting-puting kwarto ng ospital, ang amoy ng antiseptic, ang malamig na tunog ng heart monitor. Nakahiga siya noon, ang kanyang mga binti ay walang pakiramdam. Ang buong mundo niya ay gumuho. At si Eliana, ang kanyang mapapangasawa, ay nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Hindi ako pwedeng magpakasal sa isang baldado, Gideon. Sabi nito, ang boses ay walang anumang emosyon. May reputasyon akong inaalagaan. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga tao. Hindi man lang ito umiyak. Hindi man lang nagpakita ng awa. Tinalikuran lang siya nito na parang isang basurang itatapon. Sa araw na yon, may namatay sa loob ni Gideon Cruzada. Ang tiwala, ang paniniwala sa pag-ibig, kaya't nang sabihin ng mga doktor na isa itong himala at makakalakad siyang muli, itinago niya ito sa lahat. Ginamit niya ang kanyang kapansanan bilang isang sandata. Isang panukat sa tunay na intensyon ng mga tao sa paligid niya. At ang pamilya ng pinsan ng babaeng ito, ang mga Villamayor, ay bumagsak sa kanyang patibong. Sir? Ang boses ng kanyang hepe ng seguridad, si Ricardo, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ibinaba ni Gideon ang mikropono at ibinalik ang tingin sa nagkakagulong pamilya ni Isa. Si Belinda ay galit na kinukurot ang braso ng babae, habang si Charmaine, ang totoong dapat ay naroon, ay nagtatago sa likod ng ina. Tapusin na natin ito, malamig na utos ni Gideon kay Ricardo. Sa isang senyas, mabilis na kumilos ang mga security personnel. Pinalibutan nila ang pamilya Villamayor
at magalang, ngunit pilit silang inilabas ng simbahan, palayo sa mga matang mapanghusga. Ang babaeng peking nobya ay naiwang mag-isa, nakatayo sa gitna ng altar na parang isang nawawalang kaluluwa. Bago pa man siya makalapit, bigla itong tumakbo. Tila natauhan, hinawakan nito ang laylayan ng kanyang damit at nagmamadaling tumakbo palabas sa isang pinto sa gilid ng simbahan, papalayo sa kahiyan. Hindi niya ito pinigilan. Sa halip, tumalikod siya at humarap sa mga natitirang bisita. Tapos na ang palabas. Anunsyo niya, ang boses ay walang bahid ng anumang paliwanag. Salamat sa inyong pagdalo. At tinalikuran niya ang lahat. Pagkalipas ng isang oras, nasa loob na si Gideon ng kanyang opisina sa mansyon. Tahimik, malamig. Ang tanging liwanag ay mula sa malaking screen sa dingding na nagpapalabas ng replay mula sa security camera ng simbahan. Hindi niya pinapansin ang mga bisita o ang pamilya Villamayor. Ang pinapanood niya ay ang babae, si Isa. Paulit-ulit niyang pinanood ang sandaling iyon. Ang paglalakad nito sa pasilyo. Ang panginginig ng mga kamay. Ang pagyuko ng ulo. Nakita niya ang bawat detalye na hindi niya napansin kanina. May maliit na butas sa gilid ng kanyang puting guwantes. May isang hibla ng buhok na nakawala mula sa eleganteng ayos nito. Mga maliliit na imperfection na nagsasabing hindi ito sanay sa ganitong karangyaan. Hindi ito katulad ni Eliana na perpekto sa bawat galaw. Anong pangalan niya? Tanong ni Gideon sa hangin. Isabela. Isabela Ramirez, sir. Sagot ni Ricardo mula sa intercom. Ulilang pamangkin ni Belinda Villamayor. Isabela. Pinindot niya ang pause button sa eksaktong sandali kung kailan itinaas nito ang kanyang muka at tumingin sa kamera. Ang mga mata nito, doon, iyon ang bumabagabag sa kanya. Nakita niya roon ang takot, ngunit sa likod ng takot, mayroong isang bagay na mas malalim, isang kalungkutan, isang pagtanggap sa mapait na kapalaran. Tumunog ang intercom. Sir, nahanap na po namin siya. Nandito lang siya sa hardin sa likod ng mansyon. Nagtatago po sa ilalim ng mga halaman. Pinatay ni Gideon ang screen. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana, kung saan tanaw niya ang malawak at madilim na hardin. Gabi na. Malamig ang hangin. Hayaan niyo siya, utos niya kay Ricardo. Ako na ang pupunta. Naglakad si Gideon palabas. Hindi niya maintindihan kung bakit. Dapat ay galit siya. Dapat ay ipinakulong niya ang babaeng ito kasama ang kanyang tiyahin dahil sa panloloko. Pero hindi galit ang nararamdaman niya. Kuryosidad. Nadatnan niya si Isa sa pinakaliblib na bahagi ng hardin, sa tabi ng isang maliit na fountain. Nakaupo ito sa malamig na damuhan, yakap-yakap ang sarili. Ang magara niyang wedding gown ay nalukot na at may bahid ng lupa. Umiiyak ito ng tahimik. Ang kanyang mga hikbi ay halos hindi marinig sa gitna ng tunog ng tubig. Nang maramdaman nito ang kanyang presensya, bigla itong napaangat ng tingin. Nanlaki ang mga mata nito sa takot at mabilis itong umatras na parang isang nasaktang hayop. Hindi nagsalita si Gideon. Pinagmasdan lang niya ito habang nanginginig ito sa lamig at takot. Ang hangin ng gabi ay malakas at ang manipis na material ng damit nito ay hindi sapat na proteksyon. Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Gideon ang kanyang mamahaling itim na coat. Dahan-dahan siyang lumapit at nang makita niyang lalo itong natakot, maingat niyang ipinatong ang damit sa nanginginig nitong mga balikat. Naramdaman niya ang pagkabigla nito. Hindi pa rin siya nagsalita. Tumayo lang siya roon, nakatingin sa babaeng sumira, at Zaroven ay nagbigay ng kakaibang interes sa pinakanakakabagot niyang araw. Ang init ng coat ay bumalot sa kanya, pero hindi nito napawi ang lamig ng kanyang takot. Naramdaman ni Isa ang mamahaling tela, ang banayad na pabango ni Gideon Cruzada na kumapit doon.
Pabango ng isang taong sanay mag-utos, sanay na nasusunod. Tumayo ka. Utos nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Mag-usap tayo sa loob. Walang lakas na tumanggi. Tinulungan niya ang sarili na tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin. Tahimik siyang sumunod sa lalaki, pabalik sa loob ng mansyon. Ang coat nito ay nakasabit pa rin sa kanyang mga balikat na parang isang mabigat na tanikala. Dinala siya ni Gideon sa isang silid na hindi pa niya nakikita. Isang malawak na library na may mga estanteng puno ng libro mula sa sahig hanggang kisame. Amoy ng lumang papel at katad ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng silid ay isang malaking mesa na gawa sa dark wood. Umupo si Gideon sa isang silyang katad at itinuro ang upuan sa tapat niya. Maupo ka, Miss Ramirez. Ang paggamit nito sa tunay niyang apelyido ay parang isang sampal. Umupo si isa sa dulo ng upuan, hindi man lang sumasayad ang likod. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na iimbestigahan. Alam kong marami kang tanong, simula ni Gideon. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Pero isa lang ang mahalaga sa ngayon. Ang iskandalong nilikha ng araw na ito ay masisira ang reputasyon ng Cruzada Corporation. Napayuko si Isa. Patawad po. Hindi ko kailangan ng paumanhin mo. Putol nito sa kanya. Ang kailangan ko ay solusyon. May kinuha itong folder sa gilid ng mesa at itinulak ito palapit sa kanya. Basahin mo. Nanginginig ang mga kamay ni Isa nang buksan niya ang folder. Sa loob ay isang dokumento. Ang mga unang salita na nakasulat sa itaas ay malinaw. Marriage Contract Agreement. Nanlaki ang mga mata niya. Ano po ito? Isang kasunduan. Sagot ni Gideon. Ang muka ay parang isang blangkong pader. Dahil sa nangyari, ang biglaang pagpapawalang bisa ng kasal ay magmumukhang masama para sa kumpanya. Ngunit ang isang kwento ng pag-ibig na nalampasan ng panloloko, iyon ay magandang PR. Hindi makapaniwala si Isa sa kanyang naririnig. Bakit? Bakit ninyo ako pinipiling pakasalan? Isa po akong manloloko. Precisely. Sabi ni Gideon, ikaw ang sentro ng gulo, kaya ikaw din ang magiging sentro ng solusyon. Papakasalan mo ako, Miss Ramirez, sa papel. Maninirahan ka dito sa mansyon bilang asawa ko sa loob ng 1 taon. Sa harap ng publiko, tayo ang mag-asawang nagpatawaran at nagkaunawaan. Sa loob ng bahay na ito, tayo ay 2 estranghero. At pagkatapos ng 1 taon, mahinang tanong ni Isa. Pagkatapos ng 1 taon, malaya ka na. Sagot ni Gideon. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ng bagong buhay, malayo sa tiyahin mo. Isang buhay na ikaw na ang may kontrol. Ang tanging kapalit ay ang 1 taon ng pagsunod mo sa mga patakaran ko, 1 taon. Kapalit ng kalayaan habang buhay. Isang parte ng isip niya ang sumisigaw na isa itong kabaliwan, isang bitag. Ngunit ang isa pang parte, ang parte na pagod na sa sa gutom, sa kawalan ng pag-asa, ay nakakita ng isang sinag ng liwanag. Ang makatakas kay Tia Belinda. Ang magkaroon ng sariling buhay. Ito na ba ang sagot? Ipagpapalit niya ang isang kulungan para sa isa pang kulungan. Ngunit ang pangalawa ay isang gintong hawla na may pangako ng paglaya. Dahan-dahan, kinuha niya ang pluma sa ibabaw ng mesa. Pumapayag po ako. 1 oras ang lumipas at bumalik si Isa sa bahay ng kanyang tiyahin, kasama ang 2 security guard ni Gideon para kunin ang kanyang mga gamit. Naabutan niya si Tia Belinda at Charmaine sa sala, parehong balisa. Nang makita siya ng tiyahin niya, agad itong sumugod. Saan ka galing, ha? Anong nangyari? Nakuha mo ba ang pera? Anong sabi ng bilyonaryo? Sunod-sunod na tanong nito.
Ang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tiningnan ni Isa ng diretso sa mata ang kanyang tiyahin. Tapos na po, tiya. Aalis na ako. Anong aalis ka na? Paano kami? Ang utang natin. Wala na po kayong makukuha mula sa kanya. O mula sa akin? Mahinang sabi ni Aiza, ngunit may bigat at katatagan. Tinalikuran niya ito at pumasok sa kanyang maliit na kwarto. Ang lahat ng gamit niya ay kasya sa isang maliit na bag. Mga lumang damit, isang pares ng sapatos, at ang tanging yaman niya, ang kanyang sketchbook at mga lapis. Paglabas niya, hinarang siya ni Charmaine. Ang kapal ng mukha mo, sabi nito nang may panginginig sa boses. Inagaw mo ang dapat na sa akin. Hindi sumagot si Isa. Naglakad lang siya palampas dito at lumabas ng pinto. Hindi na lumingon pa. Pagbalik sa mansyon, dinala siya ng isang katulong sa magiging kwarto niya. Kung ang library kanina ay nakakamangha, ang silid na ito ay parang isang panaginip. Isang malaking kama na may malalambot na unan, isang walk-in closet na mas malaki pa sa dati niyang kwarto, at isang banyong may bathtub. Nalula siya. Nang gabing iyon, sa oras ng hapunan, nakaramdam siya ng matinding awkwardness. Nakaupo sila ni Gideon sa isang napakahabang mesa sa magkabilang dulo. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa plato. Hindi siya tinitignan ni Gideon. Busy ito sa pagbabasa ng isang dokumento para bang hindi siya umiiral. Pagkatapos ng hapunan na halos hindi niya nagalaw ang pagkain, mabilis na tumayo si Isa para bumalik sa kanyang silid. Doon lang siya makakahinga ng maluwag. Sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang maliit na side table. Nahulog ang dala niyang bag at kumalat ang kaunti nitong laman sa sahig. Sorry po, mabilis niyang sabi at dali-dali siyang yumuko para pulutin ang mga ito. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang sketchbook ay bumagsak at bumukas sa isang pahina. Bago pa niya ito maabot, isang kamay ang naunang dumampot dito. Napaangat ang tingin ni Aiza. Si Gideon. Hawak nito ang kanyang sketchbook. Ang mga mata ay nakapako sa drawing na nakabukas. Isa itong larawan ng isang babaeng nakayuko. Ang kanyang likod ay nababalutan ng mga anino na tila mga kamay na humihila sa kanya pababa. Isang larawan ng kalungkutan at pagkabihag. Nakita ni Aiza ang pagbabago sa mukha ni Gideon. Ang dating malamig at walang emosyong ekspresyon ay napalitan ng saglit na pagkagulat at isang bagay na hindi niya mabasa. Pag-usisa. Nakatitig si Gideon sa drawing. Hindi ito isang simpleng guhit lang. Buhay na buhay ito. Ramdam niya ang bigat, ang sakit, ang pagnanais na makawala ng babaeng nakaguhit doon. Sa bawat linya, sa bawat anino, merong emosyong hindi kayang itago. At ang gumawa nito ay ang babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng akala niya ay isa lang simpleng kasangkapan sa kanyang plano. Mali siya. Pasensya na po. Bulong ni Isa. Mabilis na kinuha ang sketchbook mula sa kanyang kamay na tila ba isa itong sikretong hindi dapat makita. Ngunit huli na, may nakita na si Gideon. Isang sulyap sa kaluluwa nito. Hindi siya nagsalita. Pinanood lang niya itong magmadaling umakyat sa hagdanan at mawala sa pasilyo. Ngunit ang imahe ng drawing ay nanatili sa kanyang isipan. Kinabukasan, isang ideya ang nabuo sa isip ni Gideon. May isang hindi nagagamit na silid sa kanlurang bahagi ng mansyon. Isang silid na may malalaking bintana kung saan sagana ang sikat ng araw. Ilang tawag lang sa telepono ang kanyang ginawa. Pagdating ng hapon, ang dating maalikabok na silid ay napalitan na. May mga bagong easel, isang estanteng puno ng iba't ibang uri ng pintura, mga canvas,
na iba't iba ang laki at isang kompletong set ng mga dekalidad na lapis at uling. Hinintay niya si Isa na bumaba para sa hapunan. "Sumunod ka sa akin," sabi niya, walang karagdagang paliwanag. Nagtatakang sumunod si Isa. Naglakad sila sa isang pasilyo na hindi pa nito napupuntahan. Huminto si Gideon sa harap ng isang pinto at binuksan ito. Sumilip si Isa sa loob at nakita ni Gideon ang dahan-dahang paglaki ng mga mata nito. Dahan-dahan itong pumasok sa loob. Ang mga kamay ay bahagyang nakaangat na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Nilapitan nito ang isang canvas. Marahang hinaplos ang magaspang na tela. Tumingin ito sa mga pintura, sa mga brush. Pagkatapos, lumingon ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Gideon ang mga mata nitong nangingilid sa luha, hindi dahil sa takot o kahihiyan, kundi dahil sa purong kaligayahan. Para sa akin po ito? Nanginginig ang boses nito. Sayang ang talento kung itatago lang sa isang sketchbook. Simpleng sagot ni Gideon. Sinisikap na panatilihing formal ang kanyang boses para itago ang kakaibang pakiramdam na umusbong sa kanyang dibdib. "Gamitin mo." Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo bago pa man niya makita itong tuluyang umiyak. Pero narinig niya ang mahinang bulong nito. "Salamat po." Sa mga sumunod na araw, tila nagkaroon ng bagong buhay sa mansyon. Madalas, kapag pauwi na si Gideon mula sa opisina, dumadaan siya sa pasilyo kung nasaan ang art studio ni Isa. Hindi siya pumapasok. Sumisilip lang siya sa bahagyang nakaawang na pinto. Doon, nakikita niya ang ibang bersyon ni Isa. Hindi ang mahiyain at laging nakayukong babae sa hapagkainan. Sa loob ng studio, isa siyang reyna sa sarili niyang kaharian. Ang kanyang mga galaw ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pagnanasa habang inihahagod niya ang brush sa canvas. Madalas, ay may mga mantsa ng pintura sa kanyang mukha at damit. Pero hindi nito nabawasan ang kakaibang gandang nakikita niya. Sa katunayan, iyon pa ang nagpapatunay na totoo ito. Isang hapon, nakita niya ito sa hardin, sa may dati nang napabayaang rose bushes. May dala itong gunting at maingat na pinuputol ang mga tuyong sanga. Lumapit siya. "Hindi ko alam na marunong ka rin palang mag-alaga ng halaman." Nagulat si Isa at muntik nang mabitawan ng gunting. "Sir, nakakagulat po kayo." "Gideon," pagtatama niya. "We're supposed to be husband and wife. Call me Gideon." Namula ang pisngi nito. "Ah, opo, Gideon." Nagpatuloy ito sa ginagawa. "Paborito po kasi ng nanay ko ang mga rosas," mahina nitong sabi. "Tinuruan niya po ako kung paano alagaan ang mga ito bago siya." Hindi na nito tinapos ang sasabihin. Iyon ang unang pagkakataon na nag-usap sila tungkol sa isang bagay na personal. Isang bagay na hindi konektado sa kanilang kontrata. Nalaman ni Gideon na simple lang ang mga gusto nito sa buhay. Ang amoy ng lupa, pagkatapos umulan, ang kulay ng langit sa dapit hapon, ang katahimikan, mga bagay na matagal na niyang hindi pinapansin. Dumating ang isang gabi kung saan kailangan nilang dumalo sa isang importanteng corporate party. Ito ang unang pagkakataon na haharap sila sa publiko bilang mag-asawa. Suot ang isang simpleng itim na bestida, halatang hindi komportable si Isa sa gitna ng mga mayayamang bisita na nagsusukatan mula ulo hanggang paa. Palagi itong nasa likuran ni Gideon. "So ito pala ang sikat na Mrs. Cruzada," sabi ng isang babaeng may makapal na kolorete sa mukha. Si Mrs. Consunji, asawa ng isa sa mga business rivals niya. "Narinig ko ang kwento. Napakaswerte mo naman, Iha. Mula sa wala, heto ka na ngayon. Anong gayuma ang ginamit mo?" Nakita ni Gideon ang pamumutla ni Isa. Bago pa man ito makasagot, humakbang siya paharap. Bahagyang tinatakpan si Isa sa likod niya.
Be careful with your words, Beatrice. Malamig na sabi ni Gideon. Ang swerte ay para sa mga sugarol. Ang asawa ko ay hindi nanalo sa sugal. Pinili ko siya. Natigilan si Mrs. Consunji. I was just joking, Gideon. I'm not, sagot ni Gideon. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Umalis ang babae na may halong inis at takot. Humarap si Gideon kay Isa para tingnan kung ayos lang ito. Sa sandaling iyon, nawala ang talim sa kanyang mga mata. Napalitan ng isang bagay na hindi pa niya naipapakita kailanman. Isang banayad na pag-aalala. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Isa, tila hindi inaasahan ang pagtatanggol na yon. Hindi nila alam, sa kabilang dako ng silid, isang photographer mula sa isang sikat na society magazine ang nakuha ang eksaktong sandaling iyon. Ang pagbabago sa ekspresyon ni Gideon, ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang asawa. Kinabukasan, ang litratong yon ay nasa front page ng online edition ng magazine na may headline na, Ang pagtingin ng bilyonaryo, tunay nga bang pag-ibig? Ang artikulo ay mabilis na kumalat at sa isang marangyang penthouse sa kabilang panig ng syudad, isang babae ang nakatitig sa litrato sa screen ng kanyang cellphone. Hindi galit ang nasa mukha niya. Dahan-dahan, isang mapanlinlang at kalkuladong nanggiti ang gumuhit sa kanyang perpektong pulang labi. Well, 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 bulong ni Eliana sa sarili. Mukhang nakahanap ng bagong laruan si Gideon. Interesting. Isa, may bisita ka. Napaangat ng tingin si Isa mula sa canvas na kanyang pinipintahan. Ang boses ay mula kay Manang Celia, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon na naging malapit na rin sa kanya. Sino po? Tanong niya, habang pinupunasan ang mantsa ng pintura sa kanyang kamay. Hindi ko sigurado, Iha, pero napakaganda niya. Hinihintay ka sa sala. Sagot ni Manang Celia na may bahid ng paghanga sa boses. Nagsuot ng malinis na damit si Isa at bumaba. Habang papalapit siya sa sala, nakarinig siya ng isang boses na malambing at sopistikada. Oh, ang mansyon na ito. Walang gaanong nagbago. It brings back so many memories. Pagpasok niya sa sala, natigilan siya. Nakatayo doon ang isang babae na tila hinugot mula sa isang fashion magazine. Matangkad, balingkinitan, at suot ang isang damit na mukhang mas mahal pa sa lahat ng gamit niya pinagsama-sama. Ang mukha nito ay perpekto, ang nangiti ay matamis. Ngunit ang mga mata, may kung anong kalkulado at matalas sa mga yon. You must be Isa, sabi ng babae. Inilahad ang kamay na may perpektong manicure. I'm Eliana Montesillo. I'm an old friend of Gideon's. Eliana. Ang pangalan ay pamilyar. Ito ang pangalang narinig niyang binanggit noon ng mga kasambahay ng palihim. Ang dating nobya, ang babaeng nang iwan kay Gideon. Nangingiming inabot ni Isa ang kamay nito. Hello po, Isa. Please, just Eliana. Nakangiti nitong sabi. Nakita ko ang litrato ninyo online. I just had to come and see for myself the woman who finally captured Gideon's heart. At hindi ako nabigo. You're lovely. Ang mga papuri ay parang matatamis na pulot. Ngunit naramdaman ni Isa ang pait sa ilalim nito. Umupo sila. Si Eliana ang nagsimulang magkwento tungkol sa mga magagandang araw nila ni Gideon, ang mga party na pinuntahan nila, ang mga lugar na binisita. Bawat kwento ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Isa. Ipinapamukha sa kanya na siya ay isang tagalabas, isang baguhan sa mundo ni Gideon. Alam mo, si Gideon, he can be very difficult, sabi ni Eliana, na parang nagbibigay ng isang sikretong payo. He builds walls around him. Mahirap pasukin ang puso niyan. I should know. But seeing him look at you in that photo, mukhang nahanap mo na ang susi. Hindi alam ni Isa kung ano ang sasabihin. Ngumiti na lang siya ng pilit.
Samantala, sa isang coffee shop sa isang mall, nakikipagkita si Eliana sa isa pang tao. Sigurado ka ba sa gusto mong ipagawa sa akin, Ma'am Eliana? Tanong ni Charmaine, habang nerbiyos na pinaglalaruan ang kanyang baso ng iced tea. Ngumiti si Eliana at inilapag ang isang makapal na sobre sa mesa. It's very simple, Charmaine. Gusto ko lang malaman ng lahat ang totoong kwento. Na ang mabait mong pinsan ay hindi naman talaga ganoon kabait. Na ginamit ka lang niya. Tiningnan ni Charmaine ang sobre. Pero magagalit si Gideon. Si Gideon ang problema ko, hindi ikaw. Paniniguro ni Eliana. Isipin mo na lang. Hindi ba't nararapat lang na maparusahan ng pinsan mong inagaw ang dapat ay para sa'yo? Ito na ang pagkakataon mong makaganti. At kumita. Ang salitang kumita ang nagpatigil kay Charmaine. Kinuha niya ang sobre at sumilip sa loob. Nanlaki ang mga mata niya sa dami ng pera. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Ang boses ay puno na ng kasakiman. Kinagabihan. Habang nag-i-scroll sa kanyang cellphone, may nakitang post si isa na pinag-uusapan sa isang sikat na social media page. Isang mahabang, anonymong sulat. Sa lahat ng nakakabasa nito, gusto ko lang ibahagi ang sakit na nararamdaman ko. Mayroon akong pinsan na pinalaki namin na parang tunay na kapatid. Ngunit sa huli, inahas niya ang lalaking dapat ay para sa akin. Ginamit niya ang kanyang pagiging kaawa-awa para makuha ang simpatya ng isang mayamang lalaki. Ngayon, nagpapakasasa siya sa karangyaan habang kami ay nagdurusa. Mag-ingat kayo sa mga taong nagbabait-baitan. Walang pangalan. Pero alam ni Isa kung sino ang tinutukoy. Bawat salita ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Nagsimulang magdatingan ang mga komento. Kilala ko to. Yung asawa ni Cruzada. Sabi na nga ba, may something fishy eh. Classic gold digger story. Kawawa naman yung totoong girlfriend. Sana lumabas siya at magsalita. Grabe, ang galing umarte. Mukha pa namang inosente. Sunod-sunod, daan-daan, libo-libo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang pagbara sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng insecurities na sinubukan niyang ibaon ay muling bumabalik. Ang boses ni Tia Belinda na nagsasabing wala siyang kwenta, na isa lang siyang pabigat. Siya nga ba yon? Isang manggagamit? Isang pekeng tao? Isa? Napaangat siya ng tingin. Nakatayo sa pintuan si Gideon, kakauwi lang mula sa trabaho. Nakita nito ang cellphone sa kanyang kamay at ang mga luha sa kanyang mga mata. Lumapit ito. Isang sulyap lang sa screen ay sapat na para maintindihan nito ang lahat. Nagsalubong ang mga kilay nito sa galit. Agad nitong kinuha ang cellphone mula sa kanya at isinara ito ng may puwersa. Huwag mong basahin ang mga basura na yan, mariin nitong sabi. Pero totoo ang sinasabi nila. Hikbi ni Isa. Niloko ko kayo. Niloko ko ang lahat. Tinitigan siya ni Gideon. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Ang kasunduan natin ay sa pagitan lang nating dalawa. Ang sasabihin ng ibang tao ay walang halaga. Ngunit alam ni Isa na hindi yon totoo. May halaga iyon. At ito na ang simula ng pagguho ng munting mundo ng kapayapaan na sinimulan niyang buuin sa loob ng mansyon. Ako ang bahala dito, deklara ni Gideon. Ang boses ay may tono ng bakal, isang pangako ng proteksyon. Pero hindi alam ni Isa na ang paraan ng pag-aalaga ni Gideon ay ang magiging simula ng isang bagong uri ng kulungan para sa kanya. Hindi mo kailangang dumalo. Ako na ang pupunta. Iyan ang mga salitang sumalubong kay Isa kinaumagahan. Nakabihis na si Gideon, suot ang kanyang business suit. Mayroon silang schedule na dumalo sa isang charity brunch, isang event kung saan inaasahan silang makikita ng publiko. Pero
Hindi ba dapat nandoon ako? Nag-aalangang tanong ni Isa. Bilang asawa mo? Mas mabuti kung iwasan mo muna ang media. Sagot ni Gideon. Hindi man lang tumitingin sa kanya habang inaayos ang kanyang kurbata. Masyadong mainit ang issue. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng dahilan. Sasabihin kong masama ang pakiramdam mo. May gusto sanang sabihin si Isa, isang pagtutol, pero pinigilan niya ang sarili. Siguro nga ay tama si Gideon. Para na rin yon sa kanya. Ngunit ang isang beses ay nasundan pa ng marami. Isang linggo ang lumipas, may tumawag kay Isa itong may-ari ng isang maliit na art gallery na imbitahan siyang sumali sa isang group exhibit para sa mga bagong artist. Halos lumundag ang puso ni Isa sa tuwa. Ito ang pangarap niya. Gideon! Masaya niyang sinalubong ito pag-uwi. May magandang balita. Na-invite ako sa isang art exhibit. Kinuha ni Gideon ang papel kung saan nakasulat ang mga detalye. Tiningnan niya ito ng matagal. Sino ang organizer? Hindi kilala ang gallery na ito. Baka isa lang itong paraan para mapag-usapan ka at makakuha sila ng publisidad. Pero isa itong magandang pagkakataon. Masyadong delikado, Isa. Putol nito sa kanya. Ang mga kritiko, ang media, lahat sila ay nag-aabang ng pagkakamali mo. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kapag humupa na ang lahat, hahanapan kita ng mas malaki at mas premyadong gallery. Ang nangiti sa labi ni Isa ay unti-unting nawala. Pero gusto ko ito. At gusto kitang protektahan, mariing sagot ni Gideon. Tapos na ang usapan. Tumalikod ito at iniwan siyang nakatayo roon. Yakap-yakap ang papel na puno ng kanyang mga pangarap. Ang pangako ng isang mas malaking gallery ay parang isang matamis na suhol, pero ang nararamdaman niya ay pagkadismaya. Sa mga sumunod na araw, naging mas mahigpit si Gideon. Nag-hire ito ng isang buong PR team para pamahalaan ang imahe ni Isa. Ang team na ito ang sumasagot sa kanyang mga email. Sila ang nag-screen ng kanyang mga tawag. Isang araw, binigyan siya ng listahan ng mga dapat at hindi dapat sabihin kapag may kausap. Para maging consistent ang ating kwento, paliwanag ni Gideon. Pati ang kanyang pagpipinta ay sinubukan nitong pakialaman. Maganda ang mga gawa mo, Isa, sabi nito isang gabi. Habang tinitingnan ng isang bagong piyesa na ginagawa niya, isang madilim at emosyonal na self-portrait. Pero siguro, subukan mo munang gumawa ng mga bagay na mas masaya. Mga bulaklak, landscapes, mga bagay na madaling magustuhan ng publiko. Doon na napuno si Isa. Hindi ako nagpipinta para sa publiko, Gideon. Nagpipinta ako para sa sarili ko. At bilang asawa ko, ang sarili mo ay konektado na sa pangalan ko. Sagot nito, ang boses ay mas malamig na ngayon. Lahat ng ginagawa mo ay sumasalamin sa akin, sa kumpanya. Hindi mo ba maintindihan? Ginagawa ko ito para sa'yo, para sa atin. Nagkaroon sila ng unang malaking pagtatalo, puno ng masasakit na salita at hindi pagkakaunawaan. Para kay Gideon, lahat ng ginagawa niya ay pag-aalaga, pagprotekta. Ngunit para kay Isa, ang bawat desisyon nito ay isang rehas na bakal na idinaragdag sa kanyang gintong hawla. Para siyang isang ibon na binigyan ng magandang tirahan, pero pinutulan naman ng mga pakpak. Upang bumawi sa kanilang pag-aaway, kinabukasan ay dumating si Gideon na may dalang isang maliit na kahon. Sa loob ay isang kwintas na may diamanteng kumikinang. Para sa'yo, sabi nito. Maganda ito. Sobrang ganda. Ngunit habang isinusuot ito ni Gideon sa kanyang leeg, pakiramdam ni Isa ay isa itong kwelyo. Isang paalala na pag-aari siya. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Tumayo siya at pumunta sa kanyang art studio. Ang lugar na dati ay kanyang santuwaryo ay tila naging isang selda,
Tinitigan niya ang kanyang mga painting. Tinitigan niya ang blankong canvas sa gitna. Nawala ang kanyang inspirasyon. Nawala ang kanyang koneksyon. Sino na nga ba siya? Si Isa, ang pintor? O si Mrs. Gideon Cruzada, ang babaeng kailangang maging perpekto sa mata ng lahat? Naramdaman niya ulit ang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan, ang pagiging bihag. Ang pinagkaiba lang, ang dati niyang karselero ay ang kanyang tiyahin. Ngayon, ang lalaking unti-unti na niyang minamahal. Sa isang sulok ng silid, nakita niya ang kanyang cellphone. Naalala niya ang art gallery, ang pagkakataong pinalampas niya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na alam niyang magiging simula ng mas malaking gulo. Kinuha niya ang cellphone, hinanap ang numero ng curator ng gallery at nagtipan ng mensahe. "Hello po, ako po si Isa Ramirez. Kung hindi pa po huli ang lahat, gusto ko pa rin pong sumali sa exhibit." Pinindot niya ang send bago pa man siya magbago ng isip. Pagkatapos ay itinago niya ang cellphone, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa halo-halong takot at pag-asa. Ang gabi ng exhibit ay dumating. Habang nakatayo sa isang sulok ng maliit ngunit eleganteng gallery, pakiramdam ni Isa ay lumulutang siya sa isang panaginip. Suot ang isang simpleng navy blue na bestida. Hawak ang isang baso ng fruit juice. Pinanood niya ang mga taong humahanga sa kanyang mga obra. May 3 painting siyang isinabit. Ang isa ay ang madilim na self-portrait na tinutulan ni Gideon. Ang isa pa ay ang larawan ng mga rosas sa hardin ng mansyon na unti-unti niyang binubuhay. At ang pangatlo, ang paborito niya, ay isang larawan ng 2 kamay. Isang kamay na may hawak na pinsel at isa pang kamay na sinusubukang abutin ito mula sa kadiliman. Ang lalim ng emosyon, ramdam mo ang bawat hagod. Narinig niyang sabi ng isang kilalang art critic sa kasama nito. May boses siya. Isang boses na matagal nang gustong sumigaw. Sagot ng isa pa. Isang ninang ngiti ang sumilay sa labi ni Isa. Sa wakas ay may nakakakita sa kanya. Hindi bilang si Mrs. Cruzada na bida sa isang iskandalo, kundi bilang si Isa, ang pintor. Ito ang pakiramdam na matagal na niyang hinahanap, ang pagkilala sa kanyang tunay na pagkatao. Congratulations, Miss Ramirez. You are the highlight of this exhibit. Ngunit ang panaginip ay biglang naging isang bangungot. Isang komosyon ang nagsimula sa may pintuan. Ang mga tao ay nagbigay daan sa isang babaeng humahagulhol habang naglalakad papasok. Ang damit nito ay gusot, ang buhok ay bahagyang gulo, at ang kanyang mukha ay puno ng luha. Si Charmaine, natigilan ang lahat. Ang masayang bulungan ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Pinsan! Ikbi ni Charmaine. Ang boses ay basag at puno ng hinanakit. Habang nakaturo kay Isa, "Bakit mo ginagawa sa akin to?" Nagtayuan ang mga balahibo ni Isa. Anong ginagawa nito dito? "Charmaine, Huwag ka nang magkunwari." Sigaw nito, at ang mga luha ay lalong bumuhos. "Alam ng lahat kung paano mo ako sinulot. Inagaw mo ang buhay na dapat ay sa akin. At ngayon, nagpapakasaya ka. Nagpapanggap na isang dakilang artist, habang ako ang nagdurusa sa kahihiyan." Ang mga camera phone ay nagsimula ng itaas. Ang mga flash ay kumislap. Biglang, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa sound system ng gallery. Hindi ito musika. Ito ay boses ni Isa. "Kailangan ko ng pera. Malaking pera." Ang boses ay mula sa isang recording, isang pag-uusap sa telepono. Ang yaman niya. Hindi mo maisip kung gaano kalaki ang yaman ng mga krusada. Ang mga salita ay pinutol-putol, kinuha mula sa iba't ibang konteksto. Mga piraso ng pag-uusap niya sa kanyang tiyabelinda noon.
Mga piraso ng kwentuhan niya kay Manang Celia. Sa gitna nung gagawin ko ang lahat para lang matapos na 'to. Ang huling linya ay sinundan ng katahimikan. Pagkatapos ay ang boses ng isang lalaki. Ito po ang pruweba. Isang pag-amin mula mismo sa bibig ni Isabela Ramirez. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Isa. Hindi yun totoo. Pinagsama-sama nila ang mga salita para palabasin na isa siyang desperadong gold digger. Tumingin siya sa paligid. Ang mga matang kanina lang ay puno ng paghanga ay ngayoy puno na ng pagkutya at paghusga. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga mapanuyang tingin. Naramdaman niya ang pag-atras ng mundo. Nahihilo siya. Kailangan niya ng hangin. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pumasok siya sa pinakamalapit na pinto na nakita niya. Isang hallway na patungo sa likod ng gallery. Sumandal siya sa pader. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Ang kanyang paghinga ay malalim at nanginginig. Tapos na. Sinira nila siya. Nang bigla, may narinig siyang mga boses mula sa kabilang pader sa isang utility room. Grabe, Ma'am Eliana. Naniwala silang lahat. Nanginginig pa rin ako. Ang boses ni Charmaine. Pero wala na ang pag-iyak. Of course, they believed you. People love drama. Sagot ng isang boses na kalmado at pamilyar. Ang boses na nagpakilalang kaibigan. You were brilliant, darling. Worth every peso. Si Eliana, nanigas si Isa sa kanyang kinatatayuan. Paano kung malaman ni Gideon? Papatayin niya ako. Kinakabahang sabi ni Charmaine. Isang mahinang tawa ang narinig ni Isa mula kay Eliana. Gideon is blinded by his past. Right now, all he sees in her is me, another traitor. I know him better than he knows himself. This is just the beginning. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Isa. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang bigla ang pagbabalik ni Eliana. Ang friendly advice niyo. Ang peking post sa social media. At ngayon, ito. Hindi si Charmaine. Hindi lang si Charmaine. Si Eliana. Siya ang may pakana ng lahat. Isang klase ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang biglang umapaw sa kanyang puso. Galit hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin kay Gideon na ginagamit lang pala ni Eliana sa kanyang laro. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi siya magpapatalo. Lalabasin niya ang mga ito. Ibubunyag niya ang kanilang kasinungalingan. Naglakad siya pabalik sa gallery, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ngunit paglabas niya sa hallway, natigilan siya. Nakatayo sa gitna ng nagkakagulong mga tao si Gideon. Dumating na ito. Ang mukha nito ay isang maskara ng yelo. Pero ang mga mata nito ay nagliliyab. Tumingin ito sa umiiyak na si Charmaine. Tumingin ito sa mga taong nagbubulungan. At pagkatapos, tumingin ito sa kanya. Walang tanong, walang pag-aalala. Ang nakita ni Isa sa mga mata ni Gideon ay ang anino ng isang lumang sakit. Isang pamilyar na kirot ng pagtataksil. Ang parehong sakit na nakita niya sa mga kwento tungkol kay Eliana. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang buong gallery ay tumahimik, nag-aabang. Isa, sabi nito, ang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat na kayang bumasag ng puso. Totoo ba ito? Ang tanong ni Gideon ay parang isang malakas na sampal. Hindi siya makapagsalita. Ang mga salitang gusto niyang isigaw. Hindi! Isang patibong ito. Si Eliana ang may pakana ng lahat. Ay naipit sa kanyang lalamunan. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na napakakomplikado sa gitna ng ganitong kaguluhan? Ang kanyang pananahimik
ay naging kasagutan para kay Gideon. Sa mga mata nito, ang katahimikan niya ay pag-amin. Umuwi na tayo. Mariin nitong sabi, hinawakan ang kanyang braso nang may higpit na hindi niya naramdaman dati. Hindi ito pag-aalaga. Ito ay pag-aari. Kinaladkad siya ni Gideon palabas ng gallery, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa kumikinang na mga flash ng kamera. Bawat hakbang ay isang pagtapak sa nadudurog niyang puso. Hindi man lang siya binigyan nito ng pagkakataong magpaliwanag. Hinuhusgahan na siya nito. Pagpasok sa loob ng kotse, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay sa gallery. Nakatingin lang si Gideon sa labas ng bintana. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Si Isa naman ay nakayuko lang, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Gideon, sinubukan niyang magsimula. "Huwag ngayon, Isa." Malamig nitong sagot. Nang makarating sila sa mansyon, nauna itong bumaba at naglakad papasok na hindi man lang siya nililingon. Sinundan siya ni Isa papasok sa library, ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang kasunduan. Ang lugar na parang korte kung saan siya ngayon ay hahatulan. "Nakinig ka ba sa recording?" tanong ni Gideon. Nakatalikod pa rin sa kanya. Nakatingin sa malaking bintana kung saan tanaw ang madilim na gabi. "Pinutol-putol iyon. Kinuha nila sa iba't ibang pag-uusap." Desperadong paliwanag ni Isa. "Narinig ko sila, Gideon. Si Eliana at Charmaine. Sila ang nagplano ng lahat." Dahan-dahang humarap si Gideon. Ang mukha nito ay hindi galit. Mas malala pa. Walang emosyon. Isang blankong canvas ng pagkadismaya. "Eliana?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang labi. "Of course. Siya ang palaging sinisisi sa lahat, hindi ba? Ang pinakamadaling paraan para linisin ang sarili mo ay ang ibato ang kasalanan sa taong alam mong kinamumuhian ko." "Pero totoo ang sinasabi ko." Giit ni Isa. Ang boses ay nanginginig na. "Bakit ayaw mong maniwala sa akin?" "Dahil narinig ko ang boses mo." Sigaw ni Gideon. At sa wakas, lumabas ang galit. Ibinagsak nito ang kamao sa mesa at ang malakas na kalabog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Narinig ko ang kasinungalingan sa simula pa lang. At pinalampas ko. Akala ko, napilitan ka lang. Akala ko, biktima ka lang din." Natigilan si Isa. Ang bawat salita ay parang matutulis na bubog na tumatarak sa kanyang dibdib. "Pinagkatiwalaan kita, Isa." Patuloy ni Gideon. Ang boses ay puno ng pait. "Sa kabila ng lahat, pinili kong maniwala na iba ka. Binuksan ko ang tahanan ko sa'yo. Binigyan kita ng espasyo para sa sining mo. Ipinagtanggol kita. Para lang sa ano? Para pagtawanan mo ako sa likod ko?" "Hindi totoo yan." Halos pabulong na sabi ni Isa. "Huwag ka nang magsinungaling." Sigaw nito. Tumingin ito sa paligid at ang mga mata nito ay napako sa isang silver na picture frame sa ibabaw ng isang estante. Ang litrato nila mula sa corporate party ang kuha kung saan nakatingin ito sa kanya ng may kakaibang lambing. Kinuha niya ito, tinitigan ng ilang segundo at pagkatapos sa isang galaw na puno ng galit at pagkasira, ibinato niya ito sa pader. Nabasag ang salamin. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang larawan ng kanilang pekeng kaligayahan ay ngayoy sira na. Biglang tumunog ang cellphone ni Gideon. Sinagot niya ito nang hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag. "Hello?" Isang malambing na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Sapat lang ang lakas para marinig ni Isa. "Gideon? Darling, it's Eliana. I just heard the news." "Oh my God, are you okay? I'm so sorry you have to go through that again. I know how much betrayal hurts you." Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Isang perpektong pagganap. Nakinig lang si Gideon.
Ang kanyang mukha ay lalong tumigas. "I'm fine," sabi niya at ibinaba ang tawag. Humarap siyang muli kay Isa. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, malamig na parang yelo sa taglamig. "Narinig mo? Kahit ang taong minsan nang nanloko sa akin ay naaawa sa sitwasyon ko ngayon," sabi niya. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason. Siguro nga tama siya. May mga taong hindi talaga mapagkakatiwalaan. Lumapit ito sa kanya. At sa huling pagkakataon, tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang sakit at pagkadismaya sa mga mata nito ay sapat na para durugin ang natitirang pag-asa sa puso ni Isa. Pare-pareho lang kayong lahat. Sa mga salitang iyon, tumalikod si Gideon at iniwan siyang mag-isa sa silid, kasama ang basag na picture frame at ang basag niyang puso. Nawala na ang mga luha ni Isa. Napalitan ito ng isang malamig na pamamanhid. Wala nang silbi ang pagpapaliwanag. Wala nang silbi ang pag-iyak. Hinatulan na siya ng hindi man lang dinidinig ang kanyang panig. Dahan-dahan, tumalikod siya at naglakad palabas ng library. Hindi siya umakyat sa kanyang magarang silid. Sa halip, naglakad siya palabas ng mansyon. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, kinabukasan, nagising si Gideon na masakit ang ulo at may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang galit kagabi ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pagsisisi. Bumangon siya. Masyadong tahimik ang bahay. Nagpunta siya sa dining area. Walang isa. Nagpunta siya sa art studio. Walang isa. Umakyat siya sa kwarto nito at marahang kumatok. Walang sagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang silid ay malinis at maayos. Ang kama ay perpektong natiklop. Para bang walang natulog doon. At sa ibabaw ng bedside table, sa ilalim ng sinag ng araw sa umaga, may dalawang bagay. Ang kumikinang niyang singsing pangkasal. At sa tabi nito, isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Kinuha niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, may 4 na salitang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Isa. "Sana maging maligaya ka." Parang isang suntok na nawalan siya ng hangin. Wala na siya. Umalis na si Isa. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang gumising kay Isa. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang liwanag ay nanggagaling sa isang bumbilyang walang takip na nakasabit sa kisame. Nakahiga siya sa isang manipis na kutsyon sa sahig ng isang maliit na paupahang kwarto. Ito ang mundo niya bago dumating si Gideon. Isang mundong nakalimutan na niya. Ilang araw na siyang ganito. Walang ginawa kundi titigan ng kisame, pakinggan ang ingay ng mga sasakyan sa labas, at hayaang lamunin siya ng kawalan. Walang luha. Naubos na. Ang natira na lang ay isang malalim at malamig na butas sa kanyang dibdib. Ang sakit ng pagtataksil ni na Charmaine at Eliana ay masakit. Pero ang sakit ng pagkadismaya sa mga mata ni Gideon, iyon ang pumatay sa kanya. Pare-pareho lang kayong lahat. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isinuklod siya yan ito sa isang kahon kasama ang mga taong nanakit dito. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong patunayan na iba siya. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang katawan ay mabigat. Ang kanyang kaluluwa ay pagod na pagod. Napatingin siya sa kanyang bag sa isang sulok. Ang tanging dala niya pag-alis. Sa loob niyon ay ang mga luma niyang damit. At ang tanging bagay na tunay na sa kanya, ang kanyang sketchbook. Nilapitan niya ito at kinuha. Binuklat niya ang mga pahina. Naroon ang mga guhit niya nung nasa poder pa siya ni Tia Belinda. Mga larawan ng mga ibong nakakulong, mga bulaklak na nalalanta, mga aninong humahabol. Pagkatapos, ay naroon ang mga bago niyang guhit, mga ginawa niya sa mansyon, ang mga rosas sa hardin, ang sikat ng araw sa bintana ng studio, ang isang mabilis na sketch ng likod ni Gideon,
habang nagbabasa ito sa library. Isang kwento ng dalawang buhay. Ang buhay ng pagiging bihag at ang saglit na buhay ng pag-asang makalaya. Tinitigan niya ang huling drawing. Isang self-portrait na hindi niya natapos. Ang mga mata ay blanco, walang emosyon. Isinara niya ang sketchbook. Hindi. Hindi ito ang katapusan. Hindi siya papayag na ito ang maging huling larawan ng kanyang pagkatao. Hindi na siya iiyak para kay Gideon. Hindi na siya aasa na maniniwala ito sa kanya. Kung gusto niyang bumangon, kailangan niyang gawin ito para sa sarili niya, para sa sining niya, para sa pangalan niya na dinungisan nila. Isang determinasyon ang biglang umapaw sa kanyang puso. Itinutulak palayo ang pamamanhid. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang tanging mamahaling bagay na natira sa kanya, at hinanap ang isang numero sa kanyang mga lumang contact. Marco? Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Isa? Ikaw ba yan? Diyos ko, saan ka nagpunta? Nakita ko ang balita. Tinatawagan kita pero kailangan ko ng tulong mo. Putol ni Isa. Ang boses ay naging matatag sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Si Marco ay isang dati niyang kaklase sa kolehiyo na may maliit na printing press. Isa sa iilang tunay na kaibigan na hindi siya tinalikuran. Makalipas ang isang oras, nasa maingay at amoy tintang shop na siya ni Marco. Matapos ikwento ang lahat, umiling-iling ito. Isang malaking bitag Isa at ikaw ang ginamit na pain, sabi ni Marco. Anong plano mo? Lalaban ako, sagot ni Isa. Pero hindi sa paraang inaasahan nila. Hindi ako maglalabas ng statement. Hindi ako magpapa-interview. Artista ako, Marco. Sa sining ako lalaban. Napatingin si Isa sa isang tarpaulin na nakaimprenta sa sahig. May naalala ako nung gabing iyon sa gallery. Isang reporter, babae. Hindi siya kabilang sa mga nanghuhusga. Nakita ko sa mata niya, pagdududa. Sino siya? Hindi ko alam ang pangalan niya, pero matatandaan ko ang mukha niya. Ginamit ni Marco ang kanyang mga koneksyon. Matapos ang ilang pagtatanong, nahanap nila Lian Santos, isang respetadong investigative journalist na kilala sa pagiging matapang at walang kinikilingan. Nanginginig ang kamay ni Isa habang tinatawagan ang numero ni Lian. Nagpakilala siya. Sa una ay nag-alinlangan ang reporter. Miss Ramirez, marami na akong narinig na kwento. Alam ko po, sabi ni Isa. Hindi po ako hihingi ng awa. Hihingi po ako ng pagkakataong pakinggan ninyo ang buong kwento. Pagkatapos, kayo na po ang maghusga. Wala akong maipapakitang matibay na ebidensya ngayon, pero meron akong katotohanan. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Sige, sabi nila yan sa wakas. Makikinig ako. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Isa ang unang patak ng pag-asa. Tumingin siya kay Marco. Pwede bang makahiram ng canvas at pintura? Sa isang sulok ng printing shop, sa gitna ng ingay ng mga makina, inilagay ni Isa ang isang malaking blankong canvas sa isang lumang easel. Huminga siya ng malalim. Ito na ang simula. Kumuha siya ng itim na pintura at inihagod ang unang linya. Hindi ito larawan ng kalungkutan. Ito ay larawan ng paglaya. Ang magiging pinakaimportante niyang obra maestra. Samantala, sa malamig at tahimik na library ng mansyon, nakaupo si Gideon sa dilim. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay ang basag na picture frame. Paulit-ulit niyang tinitingnan iyon. Paulit-ulit na naririnig ang sarili niyang masasakit na salita. Ang galit ay napalitan na ng pagdududa. Paano kung nagsasabi nga ng totoo si Isa? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang hepe ng seguridad, si Ricardo. May dala itong laptop. Sir, pasensya na sa abala, sabi nito. Pero sa tingin ko, kailangan ninyong makita ito. Ano yan, Ricardo? Walang ganang tanong ni Gideon. Dumating na po ang full
unedited security footage mula sa gallery. Sagot ni Ricardo habang inilalapag ang laptop sa mesa. Iplinay nito ang video. Pinanood ni Gideon ang eksena, ang pagdating ni Charmaine, ang pag-iyak nito, ang pag-play ng recording. Iyon din ang mga nakita niya. Aalisin na sana niya ang tingin nang pigilan siya ni Ricardo. "Hintayin niyo po, sir," sabi nito. At ini-rewind ang video ng kaunti. Bago pa man magsimula ang gulo, itinuro nito ang isang sulok ng video kung saan madilim at hindi gaanong napapansin. "Kung papansinin niyo po dito," bago ang gulo, si Miss Eliana may iniabot kay Miss Charmaine. Idinikit ni Gideon ang kanyang mukha sa screen. Nandoon nga. Isang mabilis na palitan. Si Eliana, nakangiti, ay may iniaabot na isang maliit na digital voice recorder kay Charmaine. Naniga si Gideon sa kanyang upuan. Isang piraso ng ebidensya, isang maliit na detalye na nagpabago sa lahat. Nagsasabi ng totoo si Isa. Ang imahe sa screen ay parang isang matalim na kutsilyo na direktang tumusok sa puso ni Gideon. Ang digital recorder, ang kalkuladong ngiti ni Eliana, ang takot sa mukha ni Charmaine, lahat ay kasinungalingan. At siya, ang matalino, ang laging nag-iingat, na si Gideon Cruzada ay nabulag. Nabulag ng sarili niyang nakaraan, ng sarili niyang mga demonyo. Pare-pareho lang kayong lahat. Ang mga salita niya ay bumalik sa kanya, masakit at puno ng lason. Binitiwan niya ang mga salitang iyon sa kaisa-isang taong nagpakita sa kanya ng katotohanan, sa pamamagitan ng kanyang sining, sa pamamagitan ng kanyang simpleng presensya. At itinaboy niya ito. Isang alon ng pagsisisi, mas malakas kaysa sa anumang naramdaman niya dati, ang bumalot sa kanya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sirain ang lahat ng nasa paligid niya. Gusto niyang tumakbo, hanapin si Isa, at lumuhod sa harapan nito para humingi ng tawad. Pero pinigilan niya ang sarili. Ano ang karapatan niya? Anong sasabihin niya? "Patawarin mo ako. Hindi na mauulit." Pagkatapos ng ginawa niya, ang mga salita ay walang kwenta. Kailangan niyang patunayan ito sa gawa. Ngunit hindi sa paraang alam niya. Hindi sa pamamagitan ng pagkontrol at pagdidikta. "Ricardo," sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong bagsik. "Gawin mo ang lahat. Alamin mo ang bawat transaksyon sa bangko ni Eliana at Charmaine sa nakalipas na 2 buwan. Bawat tawag, bawat text message. Gusto kong malaman ang lahat." "Masusunod, sir," sagot ni Ricardo. "At Ricardo," dagdag ni Gideon, "wag na huwag mong ipapaalam kay Isa na alam ko na. Huwag mo siyang lalapitan. Hayaan mo siyang gawin ang kailangan niyang gawin. Naiintindihan mo?" Nagulat si Ricardo sa utos. "Pero sir, hindi ba natin siya dapat tulungan?" "Ang pagtulong ko ang naglagay sa kanya sa sitwasyong ito," mapait na sagot ni Gideon. "This is her fight. Ang magagawa ko lang ngayon ay siguraduhin na kapag lumaban siya, may sapat siyang mga bala." Sa mga sumunod na araw, ang buong Cruzada Corporation ay gumalaw sa ilalim ng tahimik na utos ni Gideon. Ang pinakamagagaling niyang investigador at abogado ay nagtrabaho sa likod ng mga eksena. Hindi nagtagal, bumuhos ang ebidensya. Ang malaking halaga ng perang inilipat mula sa isang offshore account ni Eliana papunta sa bagong bank account ni Charmaine. Ang mga text message kung saan nagpaplano sila. Ang testimonya mula sa isang sound engineer na binayaran para i-edit ang recording. Ang lahat ng ito ay tinipon ni Gideon sa isang folder. Ang folder na ito ang magiging sandata ni Isa. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nalaman ni Gideon sa pamamagitan ni Ricardo na nakikipag-ugnayan si Isa sa journalist na si Lian Santos. Naramdaman niya ang isang pitik ng paghanga. Hindi siya nagtago, hindi siya nanahimik. Lumalaban siya.
sa sarili niyang paraan. Isang gabi, nagpunta si Gideon sa isang hindi kilalang coffee shop sa kabilang dulo ng syudad. Ilang minuto siyang naghintay bago dumating ang isang babaeng nakasalamin at simpleng pananamit. "Mr. Cruzada," sabi ni Lian Santos, umupo sa tapat niya. "Miss Santos," bati ni Gideon. Inilapag niya ang isang brown envelope sa mesa. "Naglalaman iyan ng lahat ng ebidensyang kailangan mo. Mga bank record, text messages, testimonya, lahat ay beripikado." Tiningnan ni Lian ang envelope. Pagkatapos ay tumingin kay Gideon ng may pagtataka. "Bakit mo ito ibinibigay sa akin? At bakit hindi ikaw mismo ang gumamit nito para linisin ang pangalan niya?" "Dahil sinira ko ang tiwala niya," aminado ni Gideon. Ang boses ay puno ng bigat. "Kung lalabas ako at sasabihin ang lahat, magmumukha lang na isa na namang bilyonaryo ang kumokontrol sa kwento. Ngunit kung sa'yo manggagaling ang mga ito, habang si isa ang nagsasalita, ito ay magiging katotohanan. May isa siyang hiling. Huwag mong sasabihin sa kanya na galing sa akin ito. Hayaan mong isipin niya na sarili mong imbestigasyon ang lahat ng ito. Please." Tumango si Lian, isang bagong level ng respeto ang nabuo sa kanyang mga mata para sa lalaking nasa harapan niya. Kinabukasan, isang anunsyo ang gumulat sa mundo ng sining at showbiz. Si Isabela Isa Ramirez ay magdaraos ng isang solo exhibit at press conference. Ang pamagat, "Katotohanan, nakarating ang balita kina Eliana at Charmaine." Ha! Anong katotohanan ang sasabihin niya? Tumatawang sabi ni Eliana habang kausap si Charmaine sa telepono. Wala siyang hawak na kahit ano. Isa lang siyang kaawa-awang pintor na sinusubukang iligtas ang sarili. "Huwag kang mag-alala. This will be her final public suicide." "Sigurado ka ba, Ma'am Eliana?" Kinakabahang tanong ni Charmaine. "Trust me," sabi ni Eliana, puno ng kumpiyansa. "Pupunta ako doon. Gusto kong makita nang malapitan ang pagbagsak niya." Dumating ang araw ng exhibit. Ang maliit na gallery ay napuno ng mga reporter, blogger, at mga taong nag-aabang ng panibagong iskandalo. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Isa, payapa, kalmado. Sa likod niya ay isang malaking canvas na natatakpan pa ng pulang tela. Sa isang sulok, nakatayo si Eliana. Suot ang kanyang pinakamagandang ngiti, handa nang manood ng isang magandang palabas. Sa kabilang sulok, nakatago sa likod ng mga kamera, si Lian Santos, hawak ang isang folder na puno ng katotohanan. At sa labas, sa loob ng isang itim na kotse na nakaparada sa kabilang kalsada, nakaupo si Gideon. Hindi siya pumasok. Hindi niya kayang harapin si Isa. Ngunit naroon siya. Naghihintay, umaasa, nagtitiwala. Nagsimulang magsalita si Isa sa mikropono. "Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdating." Ang kanyang boses hindi na nanginginig. Puno na ito ng lakas. "Nandito po ako ngayong gabi, hindi para humingi ng awa." Panimula ni Isa, ang kanyang tingin ay matatag na umiikot sa buong silid. Humihinto ng isang segundo sa mukha ni Eliana. "Nandito ako para sabihin ang aking katotohanan. Isang katotohanang hindi mailalabas ng mga pinutol-putol na recording o ng mga bayad na kasinungalingan." Isang bulungan ang kumalat sa mga manonood. Si Eliana ay bahagyang ngumisi, tila nanonood ng isang nakakaaliw na dula. "Ang kwento ko ay hindi nagsimula sa mansyon ng mga krusada," patuloy ni Isa. "Nagsimula ito sa isang maliit na kwarto, sa isang bahay kung saan ako ay pinalaki sa utang na loob. Nagsimula ito sa pangarap ng isang batang babae na gustong ipinta ang mundo para makatakas sa kalupitan nito." Nagsimula siyang magkuwento. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw.
Ikinuwento niya ang tungkol sa pag-aapi ng kanyang tiyahin, ang tungkol sa pagiging panakip-butas sa isang kasal na hindi para sa kanya. Inamin niya ang kanyang pagkakamali sa pagsang-ayon sa isang kasinungalingan. Nagkamali ako at pinagsisihan ko yon, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Ngunit ang pagkakamaling iyon ay hindi nagbibigay ng karapatan sa ibang tao na tapakan ang aking pagkatao at sirain ang aking pangalan para sa kanilang sariling kapakanan. Biglang tumayo si Eliana mula sa kanyang upuan. "This is a very touching story, Miss Ramirez," sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng simpatya. Pero wala itong ginagawa kundi ilayo ang atensyon mula sa katotohanan na ikaw ay isang manloloko, isang gold digger na inamin mo mismo sa recording. Ang recording na yon, sabi ni Isa, ang kanyang tingin ay hindi natitinag, ay kasing peke ng pag-aalala mo ngayon. Sa sandaling iyon, tumayo si Lian Santos. "Excuse me, may I?" Lahat ng mata ay napunta sa journalist. Lumakad si Lian papunta sa harapan. Hawak ang isang folder. "Ako si Lian Santos, isang investigative journalist." Pagpapakilala niya. "Sa nakalipas na linggo, nagsagawa ako ng sarili kong investigasyon tungkol sa isyong ito at mayroon akong ilang bagay na gustong ibahagi." Ipinakita niya sa isang malaking screen sa likod ang mga dokumento. Isa-isa. "Ito ay isang bank statement," sabi ni Lian. Habang lumalabas sa screen ang isang kopya ng bank transaction, nagpapakita ng paglipat ng 2 milyong piso mula sa isang offshore account na nakarehistro sa pangalan ni Miss Eliana Montesillo papunta sa isang bagong bukas na account sa pangalan ni Miss Charmaine Villamayor. Ang petsa ng transaksyon, isang araw bago ang insidente sa gallery. Nanlaki ang mga mata ni Charmaine na nasa tabi ni Eliana. Namutla si Eliana, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. "That's absurd! Peke yan." "Talaga ba?" tanong ni Liane. "Kung gayon, baka gusto ninyong pakinggan ito." Isang bagong audio ang pinatugtog, boses ng isang lalaki. "Opo, ako po ang sound engineer na binayaran para i-edit ang recording. Binigyan po ako ng instructions ni Miss Eliana na pagdugtong-dugtungin ang mga salita para palabasin na mukhang pera si Miss Ramirez." Ang bulungan sa silid ay naging isang malakas na ugong. Si Eliana ay hindi na makapagsalita. "At ang pinakahuli," sabi ni Lian, habang iplinay ang isang video, ito ang unedited security footage mula sa gallery. Sa screen, malinaw na nakita ng lahat ang eksena. Si Eliana, nakangiti, ay iniaabot ang digital recorder kay Charmaine. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Eliana. "Sinungaling!" sigaw niya, itinuturo si Charmaine. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Ginamit mo ako." Ngunit huli na ang lahat. Si Charmaine, sa sobrang takot, ay humagulhol na lang. "Hindi po. Inutusan niya lang po ako. Patawad po. Patawad." Ang mga kamera ay sabay-sabay na bumaling kay Eliana. Ang mga flash ay walang tigil na kumikislap sa kanyang mukhang puno ng galit at pagkagapi ang lambing mo. Ang kanyang perpektong maskara ay tuluyan ng nabasag. Sa gitna ng kaguluhan, muling nagsalita si Isa sa mikropono at ang kanyang boses ang nagpatahimik sa lahat. "Ang katotohanan ay hindi maikukubli ng pera. Hindi ito mababago ng kasinungalingan," sabi niya. "Ngunit ang aking tunay na katotohanan ay hindi lang tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa akin." Lumakad siya papunta sa canvas na natatakpan ng pulang tela. Sa isang hila, inalis niya ang takip. Isang makapangyarihang imahe ang lumitaw. Isang larawan ng isang babae. Ang kalahati ng kanyang katawan ay nasa loob ng isang gintong hawla. Ang kanyang mukha ay malungkot at nakayuko. Ngunit ang kabilang kalahati ay nakalabas na. Ang kanyang kamay ay may hawak na pinsel
at ang kanyang mukha ay nakatingin sa liwanag, puno ng determinasyon. Sa kanyang paanan, ang mga basag na piraso ng hawla ay nagiging mga ibon na lumilipad palayo. Ito ako, deklara ni Isa, ang babaeng minsang nakulong sa takot at pagdududa. Ngunit ito rin ako, ang babaeng natutong basagin ang sarili niyang hawla para lumipad. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa gallery. Pagkatapos, isang tao ang pumalakpak. Sinundan ng isa pa at isa pa. Hanggang sa ang buong silid ay napuno ng malakas na palakpakan. Hindi ito palakpak ng awa. Ito ay palakpak ng paghanga. Sa gitna ng lahat ng iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Si Isa at si Eliana. Sa mga mata ni Isa, walang paghihiganti. Tanging kapayapaan. At yun ang pinakamasakit na parusa para kay Eliana. Nang matapos ang lahat at paunti-unti nang umalis ang mga tao, naiwan si Isa sa tahimik na gallery, nakatayo sa harap ng kanyang obra maestra. Naramdaman niya ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Sa wakas, malaya na siya. Isang pamilyar na tunog ng mga yabag ang narinig niya sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang kanyang puso ang unang nakakilala. Isa, ang boses ni Gideon, puno ng pagsisisi, sakit, at isang emosyon na hindi pa niya narinig mula dito dati. Paghanga, dahan-dahang humarap si Isa. Nakatayo roon si Gideon, ilang metro ang layo sa kanya. Ang karaniwang kumpiyansa sa tindig nito ay wala. Sa halip, ang nakikita niya ay isang lalaking puno ng kahinaan at pagsisisi para itong isang estranghero na natatakot lumapit. Gideon, mahina niyang sabi. Ang pangalan nito ay hindi na nagdulot ng sakit. Tanging isang pamilyar na kirot na lang. Naglakad ito palapit. Bawat hakbang ay maingat, na para bang isang maling galaw lang ay tatakbo siyang palayo. Huminto ito sa harap ng kanyang painting, ang paglaya. Ito ang pinakamaganda mong gawa, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Tumingin ito mula sa painting papunta sa kanya. Ito ka, ang tunay na ikaw na sinubukan kong ikulong. Hindi nagsalita si Isa, hinayaan niya lang itong magsalita. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi, Isa, sabi ni Gideon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Isa ang mga mata nitong bahagyang nangingilid. Ang sabihing patawad ay isang insulto sa sakit na idinulot ko sa'yo. Hindi kita pinaniwalaan. Inuna ko ang multo ng nakaraan ko kaysa sa katotohanan na nasa harap ko na. At iyon ang pagkakamaling habambuhay kong pagsisisihan. Huminga ito ng malalim. Hindi ako naparito para humingi ng tawad. Naparito ako para magpasalamat. Nagtaka si Isa. Magpasalamat? Salamat dahil ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na lakas. At salamat dahil tinuruan mo ako ng isang leksyon na hinding-hindi ko malilimutan. May kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang coat. Hindi ito isang kahon ng alahas. Isa itong folder. Inabot niya ito kay Isa. Nanginginig ang mga kamay ni Isa nang buksan niya ito. Sa loob ay mga papeles, mga dokumento para sa pagtatatag ng isang foundation para sa mga batang artist na walang kakayahang mag-aral. Ang pangalan ng foundation, the Isa Ramirez Foundation for the Arts. Naisip ko, ito ang nararapat, sabi ni Gideon. Ang talento mo ay dapat ibahagi. Ang lakas mo ay dapat maging inspirasyon. Tinitigan ni Isa ang mga papel, pagkatapos ay tumingin ulit sa kanya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kaya kong gawin to ng mag-isa. Alam mo ba yon? Alam ko. Mabilis na sagot ni Gideon. At iyon ang pinakakahanga-hanga sa lahat. Hindi mo ako kailangan. Pero kung papayagan mo ako,
Gusto kong maging bahagi nito, hindi bilang may-ari, hindi bilang tagapundo, kundi bilang isang taga-suporta, ang iyong numero unong tagahanga. Ang sinseridad sa boses nito, ang pagpapakumbaba sa mga mata nito, iyon ang tuluyang bumasag sa natitirang pader sa puso ni Isa. Dahan-dahan, isinara niya ang folder. Salamat, Gideon. Naglakad sila palabas ng gallery. Ang gabi ay malamig, ngunit may kapayapaan sa pagitan nila. Nagpunta sila sa hardin ng mansyon, ang lugar kung saan una niya itong nakitang umiiyak. Dito nagsimula ang lahat, sabi ni Gideon. Ang gabi kung kailan ko unang nakita ang tunay na ikaw, kahit hindi ko pa alam noon. Humarap ito kay Isa. Ang kasunduan natin ay tapos na. 1 taon. Malaya ka nang umalis at gawin ang lahat ng gusto mo. Alam ko, sagot ni Isa. Pero bago ka magdesisyon, lumuhod si Gideon. Sa harap niya, sa ilalim ng sinag ng buwan, ang makapangyarihang si Gideon Cruzada ay lumuhod. Kinuha nito ang kanyang kamay. Isabela Ramirez, hindi ko hinihiling na maging asawa ka sa papel. Hindi ko hinihiling na maging palamuti ka sa aking tabi. Ang hinihiling ko ay kung bibigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para maging karapat-dapat sa pag-ibig mo. Isang pag-ibig na binuo hindi sa kontrata, kundi sa pagtitiwala. Isang pag-ibig kung saan malaya kang maging ikaw. Papayag ka bang magsimula tayong muli? Tumingin si Isa sa lalaking nakaluhod sa harapan niya. Ang lalaking minsan ay naging kanyang karselero, ngunit siya ring nagbigay sa kanya ng susi para makalaya. Ang lalaking nasaktan siya ng lubos, ngunit ngayon ay handang ibigay ang lahat para lang makitang buo siyang muli. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagpili na magmahal muli. Dahan-dahan, tumango si Isa at ang mga luhang ngayon ay tumutulo mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng kaligayahan. Oo, Gideon, bulong niya. Magsimula tayong muli.